So, hello guys, magandang gabi. Bali, itong video na to, para to sa mga mag-abroad, mga first timer, mga hindi pa talaga nakakaranas na mag-abroad. So, i-share ko lang dito sa abroad, lagi niyong iisipin na hindi madali yung buhay dito. Hindi ganun kadali yung trabaho dito. Hindi mo mapipili kung sino yung magiging amo mo. Hindi mo malalaman kung mabait ba o hindi hanggat hindi ka nakakarating sa kanya. So, ang mangyayari niyan, ganito yan Ito base sa experience ko, may kasabay kasi kami sa agency na first timer. So, nung malayo pa yung pag-upload niya, excited siya. Diyan yung dami niyang pangarap. Sabi na, sana makaalis na tayo, ganyan. Yung nag-flight, nag-selfie pa, nag-video-video, nag-live pa sa airport. Okay na okay, di ba? Tapos ang dami yung sana mabait amo ko, sana may wifi ako, sana okay yung amo ko. Nung nakarating sa agency, nasundo siya agad ng amo. So, swerte kasi nasundo agad, di ba? Kasi hindi naman lahat ng dumadating ng agency sa Saudi or na accommodation sa Saudi is nasusundo agad. So, nung nasundo na siya, first day nga sa amo niya, binigyan siya pagkain, ganyan. Pero wala siyang sariling kwarto. Flat lang yata yung bahay nila. Tapos wala siyang sariling kwarto. Tapos, nagkaroon ng chance na nakapagkwentuhan siya sa amo niya, napakwento siya ng mga personal na bagay. Then biglaan na lang, nagchat siya sa GC na nakatutok na sa kanya yung CCTV. Tapos, parang tinitibid na siya sa pagkain. Tapos, doon siya pinapatulog sa higaan na ayaw niyang higaan. Kasi wala nga siya sariling kwarto. So, binigyan siya ng madam niya ng space kung saan siya pwede matulog. Pero, hindi nga sinunod. So, doon na nag-start yung amo niya na mabad trip sa kanya. So, ang advice ko lang para sa mga ganyan, pagbaguhan kayo, kung saan kayo pahigain ng amo mo, doon kayo matulog. May kumot naman, di ba? May mag-jogging pants ka, magpajama ka, magmedyas ka, magkumot ka, magtulakbong ka, okay lang yan. Basta mahalaga, sundin mo yung amo mo kung saan ka pinahiga. Kasi doon pa lang sa higaan, hindi mo na siya sinunod, di ba? So what more? Iisipin nga na matigas ulo na ito. Tapos, kung maaari, mag-adjust kayo. Kayo yung mag-adjust. Kayo yung susunod sa amo nyo. Hindi yung amo yung mag-a-adjust sa inyo. Tsaka, lahat ng expectation nyo, iba yan sa pwede nyo maranasan dito sa Saudi. Kaya kung hindi nyo kaya, dyan pa lang sa Pinas, mag-back out na kayo. Kasi, 99% yung possibility na mapunta kayo sa hindi magandang amo. 50% yung chance na mapunta kayo sa okay na amo. So, mas malaki yung chance na mapunta kayo sa hindi okay na amo. So, bago kayo mag-abroad, siguraduhin nyo na kaya nyo magtiis. Hindi kayo maarte. Kaya nyo magtiis. Hindi kayo choosy. Kaya nyo magtiis. Hindi kayo pabebe na naglilinis kayo, hindi kayo kumakain. Gawan nyo ng paraan kung paano kayo makakakain. Laging walang pagkain sa rep ng amo nyo kapag madamot yan. So, ang gagawin nyo, maghanap kayo ng pwede nyo kainin doon sa bahay niya. Pumuslit-puslit kayo. Hindi yung iiyak kayo kapag wala kayong makuhang pagkain. So, diskarte yan. Nasa sa inyo kung paano nyo bubuhayin yung sarili nyo kapag nasa ibang bansa kayo. So, yun lang yung ma-advise ko sa inyo bago kayo pumunta sa abroad. Dapat matuto kayo magtiis sa lahat ng bagay. Mali mo, pagsubok lang pala ng amo mo na tinitipid ka. O kaya magsabi ka na maayos sa amo mo. Ngayon, pag 2 buwan, na ganun pala, nagugutuman ka pa rin. Magsabi ka na sa agency na 2 buwan na, hindi pa rin ako nabibigyan ng maayos ng pagkain. Siguro doon tutulungan kayo ng agency. Pero yung wala pa kang 1 buwan, tapos magre-reklamo kayo. Anong karapatan nyo? Diba? Alam mo na una pa lang, hindi magiging masarap yung buhay nyo rito. Kaya, yun lang. Salamat. Subscribe naman kayo sa YouTube ko. Salamat ulit. Magandang gabi.